Ayun, dito tayo pwesto mga par. Ayun na, mainit. Yung asawa niya ay 1 year lang nga lang ang kinuha. At may 1 year PGWP lang mga par. So sinabi niya doon sa employer, no? Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Good morning mga par. Welcome back to my channel again. Mabas tayo mga par kasi mayroon tayong pagkikwentuhan na naman, no? Gusto lang natin i-share mga par, no? Yun, may kape tayo. Itong paso na ito mga par ay ano, nagbakdo kami nung isang araw, no? Dinala ko sa bahay, no? Lugasan ko lang din. Ayan. Hindi ko lagyan uli ng ano, kape, oh. Wala akong kape dun sa bahay, no? Doon tayo sa may park mga par, no? Kasi ngayon wala masyadong tao doon. Tsaka mainit, no? Ayun, dito tayo pwesto mga par. Ano, mainit. Diba? Background natin. Dito. Dito sa gitna. So yun mga par, mayroon na akong i-share sa inyo, no, na isa nating kababayan, no, na gusto rin i-share ang kanyang experience, no, papunta dito sa Canada. Siya rin ay isang study visa mga par, no. Student rin dito, pumasok sa Canada, no? Noon kasi mga par, pinapayagan pa nga yung diploma program na student na magdala ng kanilang pamilya, no? Ayun, gusto niya i-share para yun nga, to inspire na sa ating mga kababayan na napanghinaanan ng loob, no, or medyo nalulungkot, no, sa kanilang mga sitwasyon sa ngayon, no? Kasama na kami doon mga par, no? Kaya ayun, gusto ko rin i-vlog talaga para ayun nga, sana mapanood, no, ng ating mga kababayan para magkaroon sila ng idea at kahit papaano mga par, no, magkaroon sila ng konting pag-asa, no, dito sa kwento ni kabayan. So itago na lang natin sa pangalang Cypro 83 mga par. And yun nga, yung kanyang kwento ay sa messenger lang niya isinend, no, nag-message lang sa akin. Isa tong kababayan ko sa taga Davao mga par, Bisaya, no. So binasa ko lang mga par, isa-summarize ko lang, no, yung kanyang mga sinabi dito para hindi humaba masyado yung ating ano, yung ating video mga par, no. So ayun, itago natin sa pangalang Cypro 83 mga par, no. Isa nating kababayan na taga Davao, no. And then yun nga, sinabi niya doon mga par na nasa Dubai sila. 13 years siya sa Dubai mga par. And then yung asawa niya 11 years, no. So matagal sila sa Dubai, no. At yun nga, nakita nila doon mga par na hindi ka pwedeng ma-permanent residence or ma-citizen doon sa Dubai. Kaya nagbalak sila, no, na pumunta ng Canada. Dahil syempre nalaman nila rito na pwede kang mag-settle nga rito, pwede kang ma-PR o ma-citizen later on mga par, no. Kaya nagplano sila, no, pumunta rito. At yung misis niya naging student mga par, no. Full intake mga par, 2021. So September yun mga par, no. September ng 2021 nakapasok yung asawa niya, no, dito. Yun, solo muna mga par, yung asawa niya ang pumunta rito. Kumuha muna ng 1 year program yung kanyang asawa. Na rin pala sila sa Dubai, bumuo ng kanilang pamilya mga par, no. And then sinabi niya yung mga anak nila mga par, iniwan muna nila sa Pilipinas. At siya ay nagpatuloy, no, nagtrabaho muna doon sa Dubai.
para daw makaipon ng pang second year na pambayad na tuition doon sa asawa niya. So yun, parang may balak sila mag 1+1 mga par, no? Kasi 1 year nga lang ang kinuha niya kanyang asawa. So yun nga, fall, no? So September pumasok yung asawa niya. January ng 2022 mga par, pumunta sa rito sa Canada, no? Sinamahan niya yung asawa niya. So nakapasok siya ng trabaho sa Stratford mga par, na welding machine operator, no? So dahil nga 1 year lang yung kinuha ng asawa niya mga par, matatapos yung asawa niya ng May, no? Ng 2022. So may nakita daw siyang post sa Facebook mga par, no? Yun, sabihin na natin yung Tim Horton ng Alberta mga par, no? Nag hiring ng food service supervisor, no? So minessage niya mga par yung nag-post na yun, no? And then yun, nakontak ka niya doon mga par, no? Siguro kinausap niya mga par, no, na yung asawa niya ay 1 year lang nga lang ang kinuha, at may 1 year PGWP lang mga par. So sinabi niya doon sa employer, no, tapos daw yung 1 year na PGWP, pwede mo ba kaming bigyan ng LAMIA, no, para ma-extend yung yun nga, yung work permit nila at makapagtrabaho sila mga par. And fortunately, no, pumayag naman mga par yung employer na yun doon sa Alberta. And then ayun, pagkatapos ng misis niya mga par, kinuha na niya pala yung kanilang mga anak sa Pilipinas, no. Yun nga, tapos yung misis niya ay May, no? So kinuha nila yung mga bata, and then nag-negotiate siya doon sa Alberta mga par, doon sa Teams, no. And then pumayag doon sa kanyang mga conditions, no. And then ayun, kaya nagdesisyon sila na lumipat doon sa Alberta mga par, no? To make the story short daw, sabi niya doon sa pagkakakwento niya mga par, ay nabigyan yung asawa niya after 1 year ng LAMIA, no? So yun, tinupad ng employer mga par yung kanilang usapan, no? Bigyan mga par, no? So swerte na lang, nabigyan sila ng LMIA, no? Ito ang magandang nangyari sa kanila mga par, no? Basahin ko kasi medyo mahaba kasi ito, no? Pagdating ng March 2024 mga par, no, biglang nag-open ng Alberta ng new PNP stream, ng Tourism and Hospitality stream, no? Sa stream na TNH, nasali ang food service supervisor na occupation mga par, no, eligible maka-apply ng PNP stream, no, with minimum 6 months work experience mga par. So yun, dahil nga 1 year yung nakuha, 1 year yung experience mga par, no, yung asawa niya, pasok na doon sa stream na yun mga par, no, na binuksan ng Alberta. So napakaswerte mga par, sumakto talaga, no. So ayun, dahil yun nga, inasikaso nila mga par, no, at nag-apply sila, no. Yun nga, sabi niya dito, pasok si Mrs. Kasi may LAMIA nga siya ng 1 year, no. And then experience niya sa team ay 1 year din. So nag-apply sila ng PNP sa Alberta mga par, no. Tapos na-nominate si Mrs. May 2024, no. So nagbukas mga par, ano ba? March nagbukas yung stream mga par. So March 2024 nagbukas yung stream mga par, and May 2024 na-nominate yung asawa niya, no, doon sa PNP stream, no. And then October 2024 mga par, nag-lodge sila na kanilang PR application sa federal, no. And up to now, still in process sa kanilang PR, waiting na lang sa approval, no. And ang sabi niya rito mga par, no, idagdag ko lang din, I want to share my experience as international student with OWP to give inspiration and motivation sa ating mga kababayans, no. May sinabi pa siya rito, idadagdag ko lang din mga par. So sa mga nandyan sa Ontario, lalo na if more than 30 years old and 40 years old, mahirap na makahanap ng PR for express entry. So PNP ang next target, and by doing that, lisod na din, mahirap na din ang PNP sa Ontario, particular sa GTA area. So better transfer na lang ng province habang maaga pa mga par. So ayun, napakaganda yung kanyang kwento mga par, no. And then biruin nyo, 1 year lang kinuha nila, and nakakita sila ng employer, no, na nag-support nung LMIA mga par, no.
Kasi yung panahon talaga ngayon ay lalo na yung Lamia ay napakahirap na mga par. Napakaswerte mo na kung makakuha ka ng ganun no. Ang Lamia sa ngayon no, ay napakahirap talagang hanapin. Kumbaga suntok sa buwan mga par. Pero meron no, meron pero napakahirap na no. So yun, maraming salamat no sa iPro 83 sa experience na isinyer mo no. Para yun, sana mapanood ng ating ibang mga kababayan no, na kahit pala 1 year mga par no. Kasi para sa akin mga par, noon pag 1 year kasi ang pagkakaintindi ko no, yun nga 1 year lang PGWP. Iniisip ko kung paano ko mapi-PR nung ganun kaiksing panahon mga par no. Kasi ang isip ko kasi noon, pwera na lang kung talagang high skilled ka no, kung talagang maganda yung ano mo rito at masaktuhan mo nga no, maaaring ma-PR ka. Pero napakaiksi ng oras mo mga par no, o ng panahon mo no, kasi 1 year nga lang. Kaya ang kinuha nga namin doon, pinili namin 2 years talaga. Kasi mayroon kang 3 years na PGWP, so medyo mahaba ang panahon mo mga par no. Pero yun, mayroon nga tayo ng kababayan na nagpapatunay no, kaya palang gawin ng ganon no. Mayroon palang diskarte din na ano no, na pwedeng gawin no. Nagkaroon din tayo ng idea mga par. And yun nga, dahil dun sa Lamia no, at dahil din sa naswertihan nila, may bagong stream na nagbukas no. And then sakto rin talaga sa trabaho niya no. And then sumakto rin na nakuha niya na yung experience no. So talagang ano mga par no, talagang swerte no. And yan, sabi niya sa akin, dasal lang no, makukuha din natin no ang pinakaasam-asam natin. So sa ngayon naghihintay sila sa kanilang approval mga par. Pero hoping tayo na ayun, malaking chance sila na ma-approve mga par. At soon ibabalita natin dito mga par kung anong nangyari sa kanila, at makikibalita tayo no kung na-PR na sila, at isa tayo sa matutuwa doon mga par pag nangyari yun. Yun nga, hanggat hindi mo nahawakan yung PR no, medyo ano pa mga par no, medyo may kaba pa rin konti no. God bless no, God bless sa inyo bye no, sa iPro 83 and sa family no. And sana ayun nga, balitaan mo kami no, balitaan mo ako na kung ano nangyari sa inyo no. And sana magkita-kita tayo mga par no, soon no, pag maging okay ng lahat, at pag sinuwerte rin tayo dito sa Canada at nakakuha rin tayo ng ating status no. Soon no, magkita-kita tayo, makapagkwentuhan tayo no, mapagkwentuhan natin yung mga nangyari sa atin. So ayan, maraming salamat par sa pag-share. So shoutout uli sa iPro 83 no. At yun, nagpapasalamat talaga ako at sinare mo yung kwento. Pang mag-share ng kanilang kwento mga par no, sa atin din no, gagawin din natin ng vlog. Siguro hinihintay ko lang yung message niya mga par no, siguro sa susunod na vlog natin no, gagawin natin ng video no. Pang-inspire lang mga par ng ating mga kababayan at nanonood dito sa ating munting channel no. At ayun, yun lang mga par no. Maraming salamat sa lahat ng lagi nakasuporta, at doon nga sa nag-share no, sa iPro 88, sa iPro 83, maraming salamat. God bless sa iyo at sa iyong pamilya. And good luck sa ating lahat mga par. And tiwala lang. And yun, siguro mga par, dito ko muna tatapusin na yung vlog. To God be all the glory, and we'll see you on the next one. Bye!